Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan, o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ng kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagsugo sa kanyang 12 alagad. At sinugo niya po ang kanyang 12 alagad ng dala-dalawa. At sabi po dito sa ating ebanghelyo, nang sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad, sila ay binigyan niya ng kapangyarihan. At anong klaseng kapangyarihan ang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos? Sila ay may kakayanang magpalayas ng masasamang espiritu. Sila ay may kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos. Sila ay may kakayanang marahil magpagaling ng mga may sakit. Ang pagsugo sa kanila ng Diyos ay pagkakaloob sa kanila ng kapangyarihang gawin ang mga bagay na ginagawa ni Jesus. Pero mapapansin din natin sa ating ebanghelyo, sa kabila ng pagbibigay po sa kanila ng kapangyarihan, may panawagan si Jesus sa kanila. At ano po ang panawagan sa kanila ni Jesus? Huwag kayong magdala ni anuman, ni lukbutan, balutan ng pagkain, salapi sa inyong lukbutan o bisan, ay huwag kayong magdala. Marahil isa itong kabalintunaan, pinagkakalooban ng kapangyarihan ni Jesus ang kanyang 12 alagad, pero hindi sila pinagdadala ng anuman. Para po itong isang sundalo na papupuntahin sa gera, pero hindi naman binibigyan ng armas. Pero tila may sinusunod o merong itinuturo sa atin si Jesus sa ebanghelyong ating napakinggan para sa araw na ito. Na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa kung anong kapangyarihang ipinagkakaloob
ng mundo. Dito nga sabi, di ba, ano yung kailangan nilang wag dalin? Pagkain, balutan, salapi, no? Lukbutan o bihisan. Ito yung mga tila nakikita nating kapangyarihang ipinagkakaloob ng mundo. Kapag ikaw ay may salapi, makapangyarihan ka. Kapag ikaw ay marahing ari-arian, makapangyarihan ka. Pero marahil ang tinuturo ni Jesus, mga kapatid, na ang tunay na kapangyarihan nagmumula lamang sa Diyos. Ang tunay na kapangyarihan nagmumula lamang sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa bawat paglalakbay natin, sa bawat na misyon na ginagampanan natin, sa bawat responsibilidad natin, sa bawat pagsunod natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, isa lamang po ang mahalaga, ang kapangyarihan na ipinagkakaloob ng Diyos ang dapat na sumasa atin. Ang pagmamahal na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ang siyang ating tunay na kapangyarihan. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos hindi nauubos. Ang kapangyarihan ng Diyos hindi nawawala. Dahil ang tunay na kapangyarihan sa Diyos lamang nagmumula. Pangalawang bagay, mga kapatid, marahil may tinuturo sa atin si Jesus. Ang tinuturo sa atin ni Jesus, kung sa Kanya nagmumula ang tunay na kapangyarihan, paano dapat natin ito tinatanggap sa buhay natin? Tinatanggap dapat natin ito ng may buong pagtitiwala. Kung buo ang kapangyarihang ipinagkakaloob ng Diyos, nangangahulugan, buo din dapat ang ating pagtitiwala sa Diyos. At kung buo ang ating pagtitiwala sa Diyos, wala na tayong dapat hahanapin pang iba. Ang paglalakbay ng mga alagad ay hindi naging madali. Napakadami nilang pagsubok, marahil ang iba sa kanila ay tinanggihan pa ng ibang tao. Pero paano nila napaglalagpasan ang lahat ng bagay na ito? Dahil kailanman sa kanilang buhay, buo ang kanilang tiwala sa Diyos. At kung buo ang pagtitiwala natin sa Diyos, alam ng puso natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Wala mang kayamanang ipinagkakaloob ng mundo, wala mang ari-ari ang ipinagkakaloob ng mundo, pero ang pinanghahawakan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. At itong kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob sa atin ay walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang pagmamahal. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, lahat po tayo pinagkakalooban ng misyon. Lahat po tayo ay pinagkakalooban ng responsibilidad ng Diyos sa bawat buhay na meron tayo. Pero tandaan natin, kung ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng kapangyarihan, mapagtanto natin na ang tunay na kapangyarihan lamang ay nagmumula sa Diyos. At kung sa Kanya nagmumula ang tunay na kapangyarihan, dapat ang ating mga sarili, ang ating puso ay buo ng pagtitiwala sa Kanya. Dahil kailanman, ang tunay na nagtitiwala sa Diyos, ang tunay na nagtitiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno, hindi niya pababayaan, hindi niya iiwan, at patuloy niyang kakalingain. Amen.